Sa West Philippine Sea na naman mga guys, ito ang bibigyan natin ng reaction video. So, komentaryo, question. Hindi naman tayo nagbabalita kundi ito ay kumbaga reaction natin, kumbaga komentaryo natin sa nagaganap sa West Philippine Sea. So, alam nyo naman na ang West Philippine Sea, napaka-init na balita to, napaka-init na issue to, lalong-lalo na sa atin sa ngayon, lalong-lalo sa ating itong mga Pilipino, no? So, nagkaroon na naman ng military bases ng China sa West Philippine Sea. Ito yung Subi Reef na naman. So, fully developed na talaga. So, talaga nakakalungkot, no? So, itong bibigyan natin ng reaction video. So, please kung bago pa lang sa akin channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. And also, syempre, paki-subscribe kay Solidong Kaalaman. So, please subscribe din sa kanya. Sa kanyang video, ito ang ating bibigyan ng reaction. Okay? So, umpisa na natin kung paano naging military bases ng China ang isang isla natin. Okay? Heto na, isa sa tatlong pinakamalaking military bases ng China sa West Philippine Sea. Ipinasilip ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa publiko sa isinagawa nitong maritime patrol at aerial survey sa Subi Reef, malapit sa Pag-asa Island, kasabay ng resupply mission para sa mga mangingisda sa Escoda Shoal kasama ang Philippine Coast Guard. At sa bidyong ito nga ay kitang-kita ang napakalawak na base militar ng China. Kabilang ang ilang infrastruktura na tila ay nagmistulang syudad na ang dating Bahura. Pero paano nga ba nagawa ng China na gawing artificial island ang noon ay isa lamang mababaw na Bahura? Kailan ba ito nagsimula at kailan ito natapos? At ano nga ba ang ginawa ng mga Pangulo ng Pilipinas at Estados Unidos noong mga panahon ito para pigilan ang illegal na aktibidad ng mga Chino? Iyan ang ating aalamin sa video na ito. Pero bago tayo magpatuloy, ay baka naman maaari mo munang ilike itong video. Heto ang kuha mula sa satellite ng Subi Reef na kilala rin sa tawag na Zamora Reef noong 2014. Dito ay makikita natin na tila ay kagaya lamang ito ng Ayungin Shoal na isang bahura at noong mga panahong ito, ang Pangulo ng Pilipinas at US ay teka. Nagkaroon na uli ng panibagong artificial island at ginawa pang military base ng China. So, nang hindi nagkaroon ng military base at artificial islands ang mga Chino diyan sa Zamora Reef o Subi Reef nang hindi nalalaman ng Pilipinas. Paano nangyari kaya yun? Grabe na Aquino at Obama. At makalipas lamang ang 2 taon, ang dating bahura ay bigla nang naging isla. Pero ano nga ba ang ginawa nila para pigilan ang China? Ang alitan ng Pilipinas at China sa panahon ng administrasyon ni Noynoy Aquino ay nagsimulang uminit noong Marso ng 2011 kung saan ay hinaras ng 2 Chinese patrol boat ang isang Philippine Department of Energy commissioned survey ship na nag-e-explore sa lugar para sa posibleng drilling sites. Kaya naman dahil dito ay nagsumiti ng kauna-unahang diplomatic protest ang Administrasyong Aquino laban sa China at kasunod nito noong kalagitnaan ng Hunyo 2011 ay hayagang kinilala ng Administrasyong Aquino ang pangangailangan ng suportang diplomatiko at militar ng US dahil sa limitadong kakayahan ng militar ng Pilipinas para tapatan ang agresyon ng China. At dito ay hiniling ng Pilipinas ang isang malinaw na pangako ng US sa pagtatanggol ng Pilipinas para sa seguridad nito base sa 1951 Mutual Defense Treaty, partikular na ang suporta sa hukbong dagat at hukbong panghimpapawid ng Amerika para sa mga puwersa ng Pilipinas na nakabase sa Spratly Islands. Hanggang dumating ang pagkakataon na nagkaroon ng mahigit sa 2 buwang standoff sa pagitan ng China at Pilipinas sa Scarborough Shoal noong April ng 2012 hanggang buwan ng Hunyo na nagtapos naman ng magkasundo umano ang China at Pilipinas na alisin ang kani-kanilang barko sa nasabing bahura kung saan ang namagitan umano noon sa pag-uusap ay ang Amerika.
Gayunpaman nang makaalis na ang mga barko ng China at Pilipinas, ay agad din umanong bumalik ang China. Yun! At dito ay permanente na nilang inukupa ang bahura. At noong mga panahong ito ay si Barack Obama pa ang Ayun ayun, nagkaroon ng stand-off at namagitan ang Amerikano sa stand-off o awayan ng Pilipinas at China. Ayun nga, nakinig naman yung dalawa. Nagsialisan nga yung barko ng China at Pilipinas eh. Pero bumalik pa rin. Yung isa bumalik, ang Chino, no? Bumalik pa rin. Ang kulit nga talaga eh. Talagang makulit talaga ito ng mga Chino, no? Talagang bumalik doon sa pinag-aagawang teritoryo. Ayun, talagang inukupan na nila ng matagal. Ganyan ang Chino kagahaman. Pangulo ng US at ang tanging nagawa lamang nito ay payuhan ng Administrasyong Aquino na daanin sa legal na proseso ang reklamo nito na humantong naman sa pagsusulong ng Pilipinas ng reklamo Yun. sa international law. Gayunpaman dahil nga hindi kinikilala ng China ang reklamong ito at walang ginagawang parusa ang mga Amerikano, ay nagpatuloy lamang ang China sa pagpapalawak ng mga outpost nito sa West Philippine Sea. Sa katunayan noong 2014, Kayo nga, no? Talagang hindi kinikilala ng mga Chino yung mga batas-batas na yan, no? Yung mga batas-batas na yan sa sa mga international law, sa mga arbitral, hindi nila kinikilala. Kaya pala, patuloy silang nagpapatayo ng mga artificial island dyan sa ating teritoryo pa naman. Kaya pala ganon. ay pinahayag pa ni Obama sa pagbisita nito noon sa Pilipinas na mas makabubuti umano na ma-develop pa ang China. Well, let me repeat what I said earlier. Sabi ni Barack Obama, parang kinakampanyan niya pa ang China, hayaan na lang nila na ma-develop. Grabe. I think that it is good for the region and good for the world if China is successfully developing. Dahil ang malalaking bansa umano gaya ng US at China, kung magbabanggaan, ay tiyak mababahala ang lahat ng maliliit na bansa sa Asya. In fact, larger countries have a greater responsibility in abiding by international norms and rules, because when we move, it can worry smaller countries if we don't do it. Kaya't mas makabubuti umano na mas ma-develop pa ang China na maaaring makatulong pa sa mas maliliit na kapitbahay nito sa Asya. And Walang hiya talaga to, no? Itong Obama na to, no? the more they're able to develop and provide basic needs for their people and work cooperatively with other countries in the region, that's only going to strengthen the region. That's not going to weaken it. Ganyan kawalang silbi ang administrasyon ni Obama, kaya't ng taon ding ito, naging napakabilis ng mga reklamasyon ng China. O tingnan mo, napakawalang kwenta talaga na maging tagapamagitan ito si Barack Obama na dating presidente ng Amerika. Napakawalang kwenta nga talaga, no? Tingnan mo, sabi niya pabayaan na lang daw. Pabayaan na lang daw yung China na mag-move o maggawa ng mga artificial island para daw sa ikabubuti ng ng mga kalapit na bansa. Nakakatawa talaga, no? Walang kwentang pangulo. Partikular na sa Subi Reef na bahagi ng West Philippine Sea, at nang lumabas naman ang Arbitral Tribunal Award noong 2016 sa panahon ng Administrasyong Duterte, ay muling nabuhayan ng Pilipinas sa pag-asang mababawi na natin ang mga inaangking teritoryo ng China sa West Philippine Sea. Gayunpaman noong mga panahong ito ay si Barack Obama pa rin ang Pangulo ng mga Amerikano na agarang nagpahayag ng pagkabahala matapos lamang ang 2 buwang drug war ni Duterte bilang Pangulo, na labis namang ikinagalit ni Duterte at hayagang sinabihan ng maanghang na salita si Obama na naging daan naman sa paghina ng ugnayan ng Pilipinas at Amerika. Kaya naman ang si Donald Trump na ang nanungkulan noong 2017 ay hindi na ganoon katibay ang relasyon ng US at Pilipinas. Gayunpaman, hindi gaya ni Obama,
Si Donald Trump ay nagsikap na tulungan ng Pilipinas sa panahon niya, kahit pa si Duterte ay umasa na sa China. Kaya't nakapagpatuloy ang China sa reclamations nito sa mga isla, habang si Donald Trump naman ay nagpataw ng mga sanctions sa mga kumpanyang may kinalaman sa reklamasyon ng China, kahit pa ayaw makipagtulungan ng Pilipinas sa kanya. Ang isang paraan kasi upang maging epektibo ang US sa pagpigil sa mga aktibidad ng China sa rehiyong ito ay ang pakikiisa sa kanila ng mga bansang may claims sa rehiyong ito. Dahil ang mga reklamasyon ng China sa West Philippine Sea noong mga panahong ito ay hindi naman nakasasagabal sa freedom of navigation ng mga Amerikano. Sa madaling salita ay nakadaraan pa rin sila dito, kaya't wala silang magiging dahilan upang harasin ang mga Chino. Subalit kung ang isa sa mga claimants sa rehiyong ito ay maninindigan at muling paiinitin ang tensyon sa rehiyong ito, ay magagawa ng US na dagdagan ang pressure nito laban sa China. Sa ganitong paraan ay mauunawaan ng China na maaari na nilang makabangga ang US kung magpapatuloy sila. Lalo pa at si Donald Trump nga ay ayaw na ayaw malalamangan ng China. Gayunpaman dahil nga mas pinili ng administrasyong Duterte ang China. Naman pala, no? Kung ano lang, kung talagang ano, yung dahilan pala para yung isa sa dapat gawin pala para mapigilan ng mga China, yung mga Chino na gumawa ng mga artificial island dyan sa West Philippine Sea, dapat pala yung mga complainant na mga bansa magkaisa. Ganun pala, kaso nga lang hindi nangyari na parang ma-pressure ang Chino o ma-pressure ang Amerika na banggain ang Chino. Kaso wala mga complainant na nagpupursige para labanan yung China. Kaya pala dire-diretso ng reclamation ng mga Chino diyan sa ating West Philippine Sea. China ay walang nagawa si Donald Trump kundi ang magmanman at mag-sanction lang sa mga kumpanyang may kinalaman sa reklamasyon ng China. Kaya naman noong March ng 2022 ay fully militarized na ang 3 isla sa West Philippine Sea, kabilang na ang Subi Reef. Kaya't ang ipinapakitang ito ng BIFAR ay bunga lamang ng mga kaganapan sa nakaraang mga administrasyon at hindi ginawa sa panahon ng administrasyong ito. Dahil kung magbabasa ka ng mga komento patungkol sa mga balita patungkol dito, ay tila ang iniisip nila ay kagagawa lang ito ng mga Chino. Subalit ang katotohanan sa panahong ito ay tiyak na babahala na ang China na masilipan sila ng panibagong reklamasyon ng ating gobyerno. Dahil kung gagawin nila ito, na maaaring magbunga ng direktang komprontasyon ng China at Pilipinas, ay magkakaroon na ng dahilan ng mga Amerikano para makialam sa kaguluhang ito. Dahil ang US at Pilipinas sa panahong ito ay may mas matibay na ugnayan kumpara sa mga nagdaang pangulo. Yun naman pala, no? Kung noon pa naging presidente si Bongbong Marcos, no? Hindi sana nagkaroon pa ng mga hindi sana nagkaroon pa ng mga military bases ang China diyan sa West Philippines natin. So kaso ito mga nagdaang mga administrasyon ng Pilipinas talaga parang wala silang pakialam diyan sa West Philippine Sea. So sayang, no? So ngayon naka-fully developed na ang Chino, ang mga Chino diyan sa West Philippine Sea. Nagkaroon ng mga military bases na nang walang pumipigil sa kanila. So talagang ganyan ang buhay. So talagang kawawa lang talaga ang Pilipinas. So ngayon mga guys, so hanggang dito na lang tayo mga guys. So kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magsara. Okay? Nang sa ganon may kalat pa ni YouTube ang ating mga video sa other netizens. Okay?